Welcome na naman po. Today is January 4, 2021 at magpapatuloy po tayo sa ating mga pag-aaral ngayong New Year 2021. Ang ating series sa linggong ito is God's Word, Your Guide for the New Year. At pag-usapan natin ang mga nakasulat po dyan sa Biblia kung paano natin i-celebrate yung ating bagong taon ngayong 2021. So the New Year 2021 mga kaibigan, mga spiritual viewers, mga kapatid, lahat na mga nanonood at sumusubaybay sa ating video message, the New Year 2021 has arrived. And along with it, we all have new goals. Meron tayong mga high aspirations at meron tayong mga fresh hopes for the coming 52 weeks ngayong 2021. Itong nakaraang taong 2020, meron sigurong mga iilan sa atin na nakakaranas ng mga exciting things for some of us. While at the same time, being trying and difficult times ang ating experience o nararanasan habang hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari sa New Year 2021, we can find hope in God's Word. Kaya patuloy po tayong nagne-message and maintain a positive outlook sa salita ng Diyos na ang lahat ng mga bagay will be better than ever in this coming 2021. So ngayong 4 days na ng January 2021, ang ating natanggap mula sa Panginoon, ating umpisahan natin ng tama ang taong ito. Gawin natin ang salita ng Diyos na ating guide to help us frame the coming year from a positive, hopeful, and focused perspective. Kaya gamitin natin ang salita ng Diyos. Some Bible verses to start the new year off right. Gagamit tayo ng mga iilang mga passages from the scriptures na maumpisahan natin ng tama ang ating bagong taon. So, ang ating pamagat ng ating series, God's Word, Your Guide for the New Year. So, parang part 2 na po ito ng ating tinatalakay. So, ano ang maaari nating asahan ngayong New Year 2021? Fresh hopes that God will do a new thing in our lives, na merong amazing plans para sa atin ang Diyos, at ang kanyang plano para sa atin is to prosper in Him, na tayo ay umunlad, maging matagumpay sa Kanya. So ngayong taong ito dapat ang ating umpisaan. We cannot forget to look back. Hindi tayo kailangang makalimot na lumingon sa mabuting ginawa ng Diyos sa atin ngayong last year 2020, di ba? So ito po ang ating God's Word number 1. Look back on His blessings. Lumingon ka sa mga pagpapala ng Diyos. Sa mga pagpapala na ating natanggap mula sa Diyos. Kailangan lumingon tayo kahit sa pandemic na 2020, marami pa rin sa atin ang iniligtas ng Diyos. Kung meron man sa ating mga member ng ating family o kakilala natin na nabiktima ng COVID-19, mas marami pa rin ang iniligtas ng Diyos sa bansang Pilipinas at sigurado ko ikaw isa yon. So God is always faithful. And if we look at the past year, we will find that He has been with us. Ang Diyos kasama natin has been working in our lives even when we don't realize it, kahit pa hindi natin napansin. So, umpisa natin ang unang God's Word Guide for your New Year. Itong mababasa sa 1 Chronicles chapter 16, verse 11 and 12. Ang sabi rito, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles in the judgment He pronounced. The Word of God. So, ang verse na ito ay tumutukoy sa mga event of the history of the Israelites, the Israel nation that led David celebrating and worshiping the Lord through this verse.
Sa lahat ng mga pangyayaring ito, God was with them. Whenever they sought the Lord has been there. Nandun ang Panginoon kapag hinahanap, kailangan nila nandun. Protected them and blessed them. Yan ang ginagampanan ng ating Panginoon. 1 Chronicles 16, 11 and 12. So, ang pagbabalik ng Ark of the Covenant, ayon sa verse na ito, yung background niya, which represents God's promise to Israel, a chest of great and mysterious power, ay napakalaking bagay para sa mga Israelites nung ibinalik sa kanila yung Ark of the Covenant noong panahong yon. Maaring hindi man ganoon kalaki ang dahilan upang tayo ay mag-celebrate ngayong New Year 2021, but in everything we do, David urges to seek God and His strength, to seek His presence continually, patuloy na hanapin ang presensya ng Diyos. Kaya ang ating God's Word guide mula sa verse na ito is to look back on His blessings. Ngayong taong ito, balikan mo ang mga pagpapala ng Diyos sa inyo. Ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay di makarating sa kanyang paroroonan, ika nga ng ating mga guro nung elementary tayo, or sa mga millennials ngayon, ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan may stiff neck. Okay? So, let this verse serve as a reminder for us ngayong New Year 2021 to never stop seeking the Lord, whether in good times or whether in bad times. So, gawin nating ugali ang paglingon o pagtingin ng utang na loob sa Diyos. Gawin nating tumingin o lumingon ng utang na loob sa ibang tao na gumawa sa atin ng kabutihan. So, pangalawang bagay o verse dito sa look back on His blessings ay ganito. James chapter 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So God is the giver of all that is good. Ayon sa verse na ito, God is the giver of all that is good. Mayroong tatlong punto rito about God's giving. The first is that God gives only good gifts. Ang binibigay ng Diyos sa atin ay mga mabubuting regalo lamang. And everything that is good comes from Him. Yan ang sinasabi sa James 1:17. So some of God's gifts are even mentioned within the same chapter. Yan po sa James chapter 1. Halimbawa, yung gift of wisdom, James chapter 1 verse 5. Yung eternal crown of life for enduring trials, James chapter 1 verse 12. At yung the word of truth, which is the gospel, mababasa yan sa James chapter 1 verse 18. So we ought to realize that these gifts are so much more precious kaysa mga material blessings that are commonly sought by men, na hinahanap nila yung mga material blessings lang, yung property, magkaroon ng bahay, ng bagong sasakyan, or large bank accounts, or kaya mga tax exemptions. Pangalawang message sa verse na ito na kailangan nating balikan at lingunin ay itong the way that God gives is always good. Ulitin ko, the way that God gives is always good. Ang sinasabi ni James sa atin na ang kabutihan ng Diyos ay makikita both in His gifts and in the way that He gives them. Yan. So God's giving is always out of pure unconditional love. Gifts that are given with love are the best gifts to receive. Kaya kapag ikaw ay magbibigay at pagkatapos nag-i-expect ka, umaasa ka na may balik yung ibinibigay niyo, actually hindi po yan giving or kindness. Ang tawag po dyan ay investment. So God's giving also, He gives constantly. Ang Diyos kapag nagbigay ay permanent. God's giving is not like the way we give na magbibigay lang tayo once a year tuwing Pasko, tuwing may birthday, no? But God's giving is all the year round. Buong taon. Nakatanggap tayo ng ilang constant flow of gifts from Him. Maaring hindi po kayo aware, hindi ninyo mamalayan that you are receiving gifts from God even right now at this very moment. Because the Bible says that in Him we live and move and have our being. Yan.
So, Acts 17:28. So, alam mo na ang isa sa mga gifts ng Diyos sa inyo at this moment ay itong buhay pa kayo, di ba? Nanonood pa kayo, nakikinig ng video message na ito. Kaya let us look back on His blessings ngayong 2020 at magpasalamat tayo ngayong 2021. So sana po sa araw na ito, magkaroon po tayo ng God's Word Guide for the New Year. So James 1:17, God's goodness never changes. Immutable, walang kupas, hindi po nagbabago. Tayo mga tao nagbabago, pero yung giving ng Diyos ay hindi magbabago. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, be with us and thank you for the blessing of life. Lord, we hope and pray that we will always look back on your blessings last year 2020. The blessings of life, the gift of life, Lord, we thank you for this. These things we pray in the name of Jesus. Amen.